Pero ano, hindi ka na talaga galit? Sorry na kasi. Huwag ka na kasi magalit. Oh, I love you. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin, yung nasa likod po, kung inyo pong makikita, yan po yung speech po ni Beyonce, na kung saan ho ay nagkaroon po ng issue. Ngayon ang tanong, marapat ho bang mabas ho si Beyonce dyan? Ano nga ba ang kanyang paliwanag dito? Dahil nga po sa mga comment section, mukhang marami pong nagtatampo kay Beyonce dahil nga raw po si Papa Eds ay hindi man lang nabanggit, hindi na pasalamatan, and at the same time, hindi man lang po nabigyan ng pagkakataon na magsalita rin po during ribbon cutting. So maya-maya po ng konti yan. Paalala lang po ako ng konti. Kung meron pa po dito hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan po, Julay Paunil. Pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos yung ating Facebook page po, pwede po nating i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload. At siyempre po, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, suportahan po natin, kasama po yung mga Lingap partners. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong medyo mainit na issue. Bagamat sa live ko po, naipaliwanag ko na po yung ilang part po dyan. Kaso nga lang po, yung pinaka-ebidensya mismo, doon mismo sa vlog, yung paliwanag ni Beyonce dito, gusto ko po, mapanood po natin. Kaya isasama po natin yung portion na yon. At siyempre ho, bukod doon, yung video clips po na kuha natin doon sa ribbon cutting mismo, isasama ko rin. So bali po ang pinaka-highlight natin ay yung mga speech po nila mula po sa tatay, sa nanay, si Beyonce. So bakit nga ba? Parang nagtampo po yung ilan. Mukhang pinupuntusan po si Beyonce na para bang ang dating ay nakalimutan po si Papa Eds. Na kung saan, alam naman po natin, isa po si Papa Eds sa pinakamahalaga po sa pagiging successful po ni Beyonce sa status po nila sa ngayon. Nasabi natin na ang ganda na po ng buhay. Sa tingin ko naman po, hindi naman siguro sila ganon yung tipong makakalimutin po. So may mga bagay-bagay lang po tayong dapat maintindihan doon sa sitwasyon. Ano po? So siguro po para wag na po magtagal, unahin ko lang po muna yung mensahe po muna nung nanay ni Beyonce. Ito po yun. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng dumala po dito. Kay Kampo, kay Mayor po. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po talaga ako sa unang-unang sa Panginoon nating kaya nung po na talagang walang-wala talaga po kami, tapos talagang ay hindi niya po kami pinabayaan. Marami po talaga ang pagsubok na dumating sa buhay namin. Talagang hindi po namin nakalain na magkakaroon kami ng ganito karangyang bahay. Kasi isa lang po kami, isa lang po akong labandera noon. Tapos may isa po yung asawa ko. Maraming salamat po kay Kuya Bal. Kung hindi po dahil sa binuon po ito yung na kalingap, hindi po magkakaroon ng kami ng ganito, Kuya Bal. Maraming salamat po. Taos-pusong pasalamat po namin sa inyo, kay Kuya Ram, kay Jackie, kay Ate Edna, sa mga K-Boys, sa mga K-Angel, sa lahat po sa mga sponsor po ni Beyonce na lagi pong nandiyan kay Beyonce na nakasuporta po sa kanya. Maraming salamat po. Hindi naman po namin kayo kaano-ano, pero sobra pong pagmamahal ninyo po sa pamilya namin, lalong-lalo na po kay Beyonce. Nandito maraming salamat sa pagpunta niyo dito po sa amin kahit na malayo po kami dito, na nakaparito po pa kayo sa amin. Maraming salamat po. Sana po ay pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong mga kabaitan. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Then mga kalingap, yun po yung part ng nanay ni Beyonce, yung kanyang mensahe, naiyak po siya. So ngayon po isunod po natin yung kanyang tatay, kasi yung tatay niya po medyo relax ang dating. So panoorin po natin. Po kay Kuya Bal na magkaroon sila ng kalingap. Siya naman pong kay Doc Lab na masumpungan po itong anak namin. Tapos ibinigay po niya kay Kuya Ram
Kaya po hanggang na tulungan po kami na ganito, pati po kami ay na ano ng blessing. Lubos po ako nagpapasalamat sa kanila, sa pamilya po ng Matubang at sa mga key-boys po, saka sa mga sponsor po. Lahat ng sponsor po, hindi ko na po kayo isa-isahin kasi hindi ko po alam ng pangalan. Tapos sa mga mamarathon po, saka kay Eds, thank you. At kayong dalawang naging mag-love team, naging love team nyo. Maraming salamat. Saka kay Sir July po, thank you po. Kay Kuya Potpot, maraming salamat po. Kay Luklam, thank you. At matyaga ka. Saka kay Patrick, maraming salamat po. Saka sa inyo po lahat. Gob, thank you po at nakapunta po kayo dito. Ma'am, thank you po sa inyo po. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po. So ayun po mga kalingap. So halos kompleto rin po ano. So kahit po tayo ay sinama po sa pinasalamatan ni tatay. So maraming salamat din po. So ngayon pupuntahan na po natin yung naging issue, yung mensahe po mismo ni Beyonce. Ito po yung kanyang speech. Panoorin po natin. Mapagpalang araw po sa ating lahat, maging sa mga viewers po, supporters po ng Team Kalingap, at lalong-lalo na po sa ating panauhing pandangan sila Governor Dong Padilla. Magandang araw po. So yun po. Today is one of the great days, not only for me, but especially for my family. Bago po ako magpatuloy, please allow me to praise and thank the Lord for all the blessings He gave us. Isang taon na po ang lumipas, at hindi pa rin po ako makapaniwala sa malaking pagbabago na nangyari at dumating sa buhay ko. Sorry. Receiving many blessings are overwhelming. Having so many people all over the world who wholeheartedly share their blessings with beneficiaries like me was incredible, and they made it possible. Ang aking taos-puso pasasalamat po sa inyong lahat ay hindi ko kupas. As I mentioned during my 70th birthday, I just have a simple dream. Not for me, but for my family. Yung magkaroon ng kahit maliit lang na bahay at makalis na po doon sa tabing dagat. Pero nilayo na po niya kami doon sa tabing dagat. And binigyan niya po kami ng isang magandang 2-story house na napakalaki po para sa pamilya ko. Bukod pa po sa mga blessings na continuously ang pagdating, buhos na buhos po talaga. Kaya po, taos puso ang pasasalamat po talaga, unang-una po kay Lord. I also want to take this opportunity to say thank you all to all the people, supporters, and sponsors who makes my dreams come true and made it possible. To Kuya Bal po, na para po sa akin, talaga ay superhero ng mga kagaya naming less fortunate at ama ng Kalingap. Sobrang salamat po dahil sa programa niyo, na kagaya nito ay marami po kayong natutulungan. Nagbabago ang buhay at nagkakaroon ng pag-asa para patuloy na lumaban sa lahat ng mga hirap sa buhay. Kay Tita Edna, ang ina ng Team Kalingap na andyan palagi at umaalalay sa ama ng Kalingap at sa aming mga angels. Thank you po, Tita Edna. Kay Kuya Patrick po, na nag-recommend po sa akin kay Doc. Thank you po, Kuya Patrick. At kay Dr. Love po, na nakascout sa akin at nag-refer po sa akin kay Kuya Love. Salamat po, Doc, kasi kahit sobrang layo po noon ng pinaglalabahan po namin, nilabaw po. Talagang pinupuntahan niyo pa po kami para po mapapot po yung tulong ninyo. Thank you po, Dr. Love. Malaking tulong po ang nagawa at ginawa upang maging ganda po ngayon ang buhay ko at ng aking pamilya. Kaya sobra po ang pasasalamat ko sa inyo, Doc. Kung wala po kayo, wala po ako sa Kalingap. Sa inyo pong dalawa ni Kuya Patrick. Thank you so much po, Doc. Kay Kuya Rap and Ate Jack po, na sobrang humble po at napakabuting tao. Na malaking bagay ang nagawa sa akin upang mas maraming makakilala, magmahal at sumuporta sa akin, at nakapunta po ako sa iba't ibang lugar, bansa, at yung manalo pong opportunity ang dumating po sa akin na nakatulong po sa aking pamilya at sa pag-aaral ko po. Kuya Rap, Ate Jack, salamat po sa inyo. Para po sa akin,
Kayo po talaga ang pag-asa ng katulad po namin kabataang kapuspalan. Salamat po, Kuya Rab. Sa mga angels po, maraming salamat din sa inyo. Nakakatampo kasi wala po kayo dito, pero yun, naiintindihan ko naman kasi yung iba pong angels ay ano na po, college. Yun. Thank you din po sa mga angels na pag may problema po ako, andyan po sila palagi sa tabi ko. Thank you so much po. Sa mga K-boys, sa mga kuya naming angels, salamat din po sa inyo sa pagiging mabuting at maaasahan na kuya naming mga angels. Lalo na po kay Tatay for help, na hinahatid po kami kung mayroong event kahit gabing-gabi na at malayo ang bahay namin. Andyan pa rin siya para maghatid. At kay Kuya Starrax po, na lagi akong tinatanong kung okay lang ako. Thank you po Kuya Starrax, na-appreciate ko po yan. Kay Kuya Red Scene po, ang hatid ng bulong na minsan fake news. Sa lahat po ng peoples ni Kuya Rab at Kuya Bal, maraming salamat din po sa pagiging mabuting kuya po. Thank you po. Sa lahat po ng sponsors, marathoners, viewers, supporters ng Team Kalingap, lalo na po sa Tambalang EDC, sobrang salamat po. Gusto ko rin po pasalamatan yung mga tao noon na tumulong po sa amin noon, walang-wala po talaga kami. Hindi ko po kayo makakalimutan. At saka syempre po, yung sa mga karpentero po, na pinangungunahan po ni Kuya Mac, salamat din po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ganitong kagandang bahay. Thank you po. At sa mga pumunta po dito, mga politiko, thank you so much po. Governor Dang Padilla, Mayor, Vice Mayor, Ma'am Connie, thank you po sa inyo pong lahat. Sa lahat po na dumalo dito ngayong araw, maraming salamat po. Pangako ko po sa inyo na habang nabubuhay po kami ng pamilya ko, patuloy ko po na aalagaan po itong bahay na binigay niyo po sa amin. Hindi ko po sasayangin. Maraming salamat. Thank you so much. So yan mga kalingap, siguro po dyan po nagtatampo yung mga kababayan po natin, yung mga ilang mga fans, o sabihin natin yung iba po, kasama doon yung mga naninira, yung hindi ho masaya, dito po sa magandang kalagayan ni Nabianse at saka sa status po nila ni Papa Eds. Ano mga kabayan natin? Although siyempre po, kapansin-pansin naman na hindi po nabanggit si Papa Eds. Pero gaya po nang naipaliwanag ko na po kanina, ano po kasi yung sitwasyon po doon, medyo hindi ordinary dahil may guest po tayo doon. Nandun po yung gobernador po ng Cam Norte at may mga kasama pa po doon. Tapos yung oras ho, medyo tanghali na rin po yan, tapos medyo mainit yung kalagayan. Kaya ang dating po doon, medyo parang nagmamadali. At saka po hindi po may iwasan na parang matitense po tayo sa ganong sitwasyon. Kaya sana po, maintindihan po natin si Bianse. At idadagdag ko po, yung patungkol po sa bagay na yan, kasi magkatabi po kami ni Kalinga Prab nga po, lumapit si Bianse. Na yun nga ang binabanggit niya, nag-aalala siya na hindi niya po nabanggit si Papa Eds. Kasi sabi naman po ni Kalinga Prab, ay hindi pa tapos yung vlog natin. Kaya kahapon pa po doon sa venue mismo, ako po ay relax lang. Kasi alam ko po, ipapaliwanag po yun. So ngayon po siguro, puntahan na po natin yung part na kung saan po si Bianse po ay nagpaliwanag. Eto po yun. Congrats. Sorry Congrats. may kasalanan ako sa'yo. What? Saan ang kasalanan? Sus, halata ako nga, parang nagtatampo ka na dyan eh. Saan ako magtatampo? Parang hindi mo na ako kanina pinapansin. Siyempre, madami kang bisita. Uy, Mas priority yun. Hindi ko naman bahay to eh. Highlight ka dapat, hindi ako. sorry kasi yun, hindi kita kanina nabanggit. Hindi ko naman talaga intention na na hindi ka banggitin. Sadyang sinadya ko talaga kasi na hindi ka na muna nindod kasi gusto ko yung tayong dalawa lang. Special na pag-message sa'yo. Tsaka nakita ko din naman kanina na gutom na din yung mga tao kaya doon ko muna sinarado yung yung pagbigay ko ng mga message, pagpasalamat ko sa mga sponsor. Ano ba? Huwag mo nga isipin yun. Hindi ko nga na yun. Hindi ko napansin yun. Huwag ka mag-alala. Bakit nararamdaman ko? Parang nagtatampo ka.
Ganito lang talaga ako dati na to, no? Hindi. Saka, okasyon mo to, dito sa akin. Dapat ikaw ang mas ma-highlight dito, hindi ako. Alam ko naman pag nagtatampo ka, tsaka hindi. Huwag mong isipin yun. Tapos na yun. Hindi naman. Maliit na bagay yun. Hindi naman ako nagtatampo sa'yo ng matagal kung totoo man. Saka wala naman dapat ikatampo. Sanay naman ako sa iyo. Pero yun ayun ko na sasabihin. Thank you kasi lagi kang nandyan. Pag may problema ko. Tapos nung nung malayo pa yung bahay namin, lagi mo akong inahatid sundo. Tsaka kahit busy ka, talagang pumupunta ka. Salamat. Hindi rin. Pambira ka. Siya baga. Thank you. Kasi nandiyan ka lagi. Sinusuportahan mo ako. Tapos pinapalakas mo pa yung loob ko. Gusto ko talaga kasi private message sa iyo yun. Tayo lang ba? Okay lang yun. Kaya sana huwag mong masamain yung kanina na hindi kita binanggit kanina. Sige lang. Sa harap ng mga ninong natin. Charot. Uy. Ano ba yan? Hindi pa yung galit? Ano ba? Sorry na kasi. Okay na kasi mag-aalit. Joke lang. Pinapatawa lang kita. Sige lang. Sorry na. Hindi naman ako magagalit sa'yo ng matagal. Hindi naman kita kayang tiisin. Talaga ba? Gusto ako magpasalamat. Gusto ko yun eh. Kahit ano namang... Di ba sabi ko? Sa lahat ng ano mo, nandyan lang ako. Saka... gusto marinig eh. Basta gusto ko marinig. Ano gusto mo marinig? Wala. Thank you. Oh, I love you. Wala namang kaano-ano eh. Di ba sinabi ko naman nung nakarang vlog? Makakalimutin ako eh. Sige na. Balik na tayo dun sa party at baka hinahanap ko na dun. Baka kung ano pang isipin nun. Pero hindi ka na talaga galit? Hindi tayo alis dito hanggang galit ka pa. Hindi na. Hindi na talaga? Sure. Hindi na sure. So ayan po mga kalingap, maliwanag po yung sinasabi po ni Biancy po dyan. Pagamat ramdam po natin na medyo talagang nag-aalala po siya kay Papa Ed, saka parang medyo rin siya, parang umaamin naman po siya doon sa kanyang nagawa o kaya doon sa hindi niya pagkakabanggit kay Papa Ed. At pakiramdam niya, nagtatampo nga po si Papa Ed. Pero kapansin-pansin po, dito po tayo hahanga naman kay Kalingap Edo ho. Kasi kahit po ganun ang nangyari, bagamat napansin natin, medyo matamlay nga po siya, pero dyan po sa episode na yan, hindi po siya nagsalita ng ikakasakit po ng damdamin ni Biancy. Kumbaga parang tinulungan niya, kinomfort niya po na parang wag mo nang alalahanin yun. Parang ganun mga kabayan po natin. Kaya sa tingin ko po, mukhang wala naman dapat alalahanin. Siguro po yung mga viewers lang ho natin, yung ilan na medyo na-stress. Kasi po kung mga fans po tayo ng EDSI talaga, nung napanood na po natin itong vlog ni Kalinga Prab na ito, sa tingin ko po, okay na tayo lahat. Areglado na Kaso nga lang po, kahit po kanina sa live po natin, meron pa rin po talaga nagko-comment patungkol nga po doon sa bagay na yon. So siguro po, maliwanag na yon. At saka sana, wag na po nating palakihin po yung issue. Ang kailangan po nating isipin, nasa maganda na pong kalagayan si Biancy, nakapag-ribbon cutting na. Formally na po na i-turn over po yung bahay. Halagang 3 milyon siguro more or less. Napakaganda po, nasaksihan po natin yan. Nagkaroon po ng mga bigating guest, maraming bisita, magaling pa ng Maynila yung iba. Tapos yung mga politician nandoon ho. Maganda po yung pagkakadekorasyon din po. Yung pagkain, wala tayong masabi. Tapos may mga regalo, maraming natanggap po si Biancy. Kaya sana ho, maging masaya na lang po tayo. At sana ho, makamove on na po ang lahat. Isipin po natin, yung pamilya po ni Biancy ay okay na.
Tapos yung kanilang pakinig naman po ay okay na rin. Ano mga kabayan? So, antatabay na lang po tayo sa mga darating pang mangyayari, sa mga susunod pang mga vlog ni Kalinga Prab, patungkol po sa EDSI. So, maraming salamat po sa inyo. So, siguro po, pansamantala, magpapaalam muna si Kuya July, pero gaya po ng dati, lagi ko pong pinasasalamatan yung ating mga supporters, lagi pong nanonood sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Yung iba ho ay hindi nag-skip ng ads, kaya maraming salamat po. At sa inyo pong pag-share ng ating mga videos, maraming salamat. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. At siyempre po yung pagla-like po sa mga upload natin during live streaming natin, huwag natin kalimutan. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Napansamantala nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!